Naging literal na nakamamatay ang maling akala sa kaso ng isang pating na napadpad sa Agusan del Norte. Hinila ito ng mga residenteng napagkamala nitong isang blue marlin. At ano pang natuklasan sa kawawang pating, Kuya Kim? Nagkagulo ang mga residente ng barangay nito sa Cabanbaran City sa Agusan del Norte. Nang sa kanilang dalampasigan, may inanod na malaking isda. Sa pag-aakalang isa itong blue marlin, pinagtulungan nila itong dalhin sa dalampasigan. Dito nila napagtanto ng isda, hindi pala blue marlin kundi isang pating. Ang isa sa mga residente hinampas ito, rason para ito'y masugatan at manghina. Kinahapunan ang pating, binawian na rin ng buhay. Nang masuri na ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, napag-alaman nila na ang pating ay isa palang blue shark. Buntis pala. Ang 29 na mga papo anak nito na ibalik sa dagat. Sa isang pahayag, kinondena ng BFAR ang kalunos-lunos na sinapit ng pating. Napakahalaga kasi ng papel ng mga ito sa ating dagat. Itong blue shark, nagbe-belong siya dun sa top predator. Yung isang rule na ng top predator shark, panatilihing malusog yung mga population ng mga ibang uri ng isda. Pag nakakita ng ganitong uri ng pating o yung mga protected na either wag pakialaman, wag disturbuhin. Pag nahuli naman to ng buhay, dapat pakawalan sila agad. So pagpatay sila, dapat ipagbigay alam to sa Bureau of Fisheries. Marami sa atin takot sa pating. Pero sa insidente ito, mukhang sila dapat matakot sa atin. Parang a handful lang ang nare-report globally. Tapos usually hindi blue shark yung implicated dito. Dito sa Pilipinas, halos zero yung reports. Plus hindi naman tayo natural prey ng mga pating. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.